Noong mga 1986, nagkaroon ng People's Power at umupo na bilang presidente si Cory Aquino. Nagkaroon ng ceasefire at yung panahon ng ceasefire tali sa pagitan ng gobyerno at sa NDF, National Democratic Front. Sa panahon na iyon, ceasefire na, hindi pwede na hulihin ang mga NPA ng panahon na iyon. At kami na mga illegal ay lumantad kami sa bayan para gumawa ng mga rally kasi yun ang utos ng nakataas na magkandak ng mga rally sa bayan sa lungsod ng Tacloban. At doon sumama kami sa mga rally doon sa Tacloban mga 1986. Bumaba kami, lumantad kami para sumali sa mga rally. Sa mga panahong iyon nag-ceasefire, hindi muna kami nagtatago dahil ceasefire, hindi pwede kami na hulihin ng mga sundalo, pulis. At sa panahon na iyon, lumantad kami sa Kapatagan para sumama sa mga rally. Yung mga armado, sumali sila sa mga rally kasi yun ang order sa nakataas. At mapayapa kaming di na nagtago nung mga panahon ng ceasefire para kaming mga ibon na nakalabas ng hawla na nakatulog ng mahimbing kasi hindi naman kami tutugisin ng mga sundalo dahil nakatakda ang ceasefire. At patuloy kami na sumasama sa mga rally doon sa lungsod ng Tacloban. At doon kami nasama sa mga rally at pagka tapos ng ceasefire, bumalik naman kami na nagtatago. Binigyan lang kami ng pag-asa na lumantad. Binigyan kami ng pagkakataon na lumantad sa bayan para gumawa ng mga rally sa mga panahon iyon sa panahon ni Presidente Cory Aquino. At yung natapos na ang ceasefire, bumalik kami sa pagtatago sa aming lugar hanggat na ganun pa rin ang naging sistema namin, ang pagtatago. Laging pagtatago hanggang na pagdesisyon na namin na pumunta kami sa gubat dahil patuloy pa rin ang pag-operasyon ng mga kasundaluhan na tutugisin yung mga supporter at hulihin ang mga supporter ng makaliwa para huminto na ang mga suporta para sa mga armado. Pero patuloy pa rin kami na nagtatago at hindi sumusuko hanggat na doon na kami sa kagubatan. Nagtatago doon sa kagubatan
na-experience namin doon. Nagtatanim kami ng mga gulay, mga kamuti, mais, para lang kami mayroong makakain. Kasi malayo kami sa barangay, maglakad pa ng mga kalahating araw para makarating sa barangay na maibinta yung mga abaka. At patuloy kaming nagtatago ng mga 1 taon mula ng 1987 hanggang 88. Paikot-ikot kami sa kagubatan, sa kabundukan. Pero hindi pa ako nagdesisyon na mag full time dahil yung baldado yung paa ko, mahina ko maglakad. Nasa isip ko na hindi ko kaya na maglakad kasi mabilis silang maglakad. Ako mahina maglakad. Paikot-ikot muna kami sa mga kabundukan. Kami man lang, puro man kami nga mga magsasaka lang, hindi naman mabilis maglakad, kaya ra namin. At hanggat nga paikot-ikot, patuloy pa rin ang mga operasyon na mayroong mga helicopter. At doon kami na sa sa kagubatan, sa kabundukan. Yung pinuntahan ko yung kapatid ko kasi doon sila sa kabilang barangay. Doon kami nagkita-kita kami at nagtatago pa rin kasama ng anak niyang 5 years old at ang yung asawa niya na nagtatago pa rin. Ang hirap ng mga magsasaka na nagtatago, mayroon silang mga anak na umiiyak pag ginugutom na. Marami na mga magsasaka doon sa gubat na pinuntahan namin, na doon kami nakatira ng 1 taon at nagtatanim ng yung mga kamuti para lang may makakain. Mayroong mga bata, mayroon silang mga pamilya na nagtitiis sa kagubatan para lang umiwas o magtago para hindi matuntun ng mga kasundaluhan. At nagpatuloy na naghihirap. Minsan wala kaming asin, wala kaming sabon. Tinitiis namin ang mga kahirapan at wala kaming balak na sumuko sa mga panahon na iyon. At tuloy kami na ikot-ikot lang kasi hindi naman basta-basta mapasok yung kagubatan na yun. At yung mga magsasaka lang nagtatanim doon, mayroon naman silang mga tanim na mga abaka. Yun, nag-harvest sila tapos dalhin sa kabilang baryo. Maglakad pa halos 1 araw. Doon kami matutulog at pagka kinabukasan na kami babalik sa bundok. Yun ang mga paghihirap sa buhay na magtatago dahil hinahanap nasa gobyerno. Yun ang mga dapat maiwasan sa mga kabataan, na hirap ang magtatago na laging sinusundan ng mga sundalo.